Tanong po ng mga kababayan natin, talaga ba? Meron po kayong K? May K ka ba, Harry Roque? Sa pahayag mo na ito, sabi niya kasi, pinaglalaban namin ang aming karapatan. Karapatan bilang mamamayan. Karapatan para magkaroon ng privacy. Karapatan na tratuhin na may respeto at dignidad. Saad nito. Ngayon, meron po bang nambastos sa inyo? Hindi ba't kabaliktaran ang nangyayari? Kayo yung binabastos niyo ang batas? Binabastos nyo ang proseso ng investigasyon? Hindi ka naman masasadlak dyan kung wala ka talagang kinalaman. Malabo yan. Sa lipunang ganito na nasa demokrasyang bansa, nasa demokrasya tayong bansa, siguro naman kahit papano, lahat tayo ay may karapatan bilang mamamayan. Lahat ng karapatan nasa atin. Ang masaklap, sumobra yung inaakalang karapatan na itong si Harry Roque. Akala niya ay karapatan niya rin na bastusin ang Kongreso. Akala niya ay karapatan niya rin na baluktutin ang batas. At marami pang iba. Akala niya ay karapatan na nagaguhin din ang ating mga kababayan. Hindi na po yun karapatan ng isang katulad niyo. So ito po yung balik sa inyo ngayon. Masaklap dahil may freeze order etong si Harry Roque at sa kanyang paglipat-lipat ng pwesto, ng lugar para magtago, siguradong kailangan niya ng resources. So masaklap yon. Si Harry Roque ay pinapaaresto ng House Quad Committee dahil sa kabiguan nitong magsumite ng mga dokumento hinggil sa umano'y ill-gotten wealth na kanyang nakulimbat sa pakikipagsabuatan sa mga may-ari ng illegal na Pogo hub tulad ng Lucky South na sinalakay nga noong or sa Banban, Tarlac. Yung mga dokumento na yan, maituturing natin na panggagago at panloloko rin yan ni Harry Roque. Kasi una na pong nagsabi itong si Harry Roque na pwede siyang magsumite ng mga dokumento. May kalayaan po kayo. May kalayaan po kayo para ipagtanggol ang sarili niyo. Pero yung kalayaan na yun, inabuso nyo rin. Ginago nyo ang Kongreso. Pinaniwala nyo na may mga dokumento. Ibig sabihin, malaking sinungaling po kayo, Mr. Harry Roque. At akala nyo ang niloloko nyo ay ang taong bayan sa pagsisinungaling nyo. Akala nyo taong bayan lang. Akala nyo ang bansa lang natin. Sarili mo ang niloloko mo. So eto, ulitin ko, deserve mo kung saan ka ngayon. Deserve mo yung kalagayan mo ngayon na nagtatago sa batas at mahirap ang buhay. Nagpasko, ewan ko kung nasaan ka. Pero sabi niya, hindi daw siya papayag na dungisan ang kanyang dangal. Saan po yung dangal na yon? Dahil una pa lang, okay sana may dunong, may alam din etong si Harry Roque. Noong mga panahon, human rights lawyer po kayo. At totoo na mas marami ang humahanga sa inyo. Kaya lang kasi, dahil sa inyong pansariling ambisyon, minabuti niyong magpagamit. Dumikit sa mga politiko, kaya ayan po ang napala niyo. Sino ang dumungis sa dangal niyo? Sarili niyo. Kayo mismo. Yung mga dumudungis daw sa dangal ni Mr. Harry Roque ay mga walang dangal din. Nako, wala tayong karapatan kung sino na magsabi kung sino yung may dangal at wala. Lalo na coming from you, Mr. Harry Roque. Mahirap yan na sa bibig mismo nang galing, sa bibig niyo mismo nang galing, na yung mga dumudungis sa iyong dangal ay yung mga taong walang dangal din. O isa-isahin mo, sino ba yung mga taong yon na walang dangal? At bakit? Kasi, kung ibabalik sa iyo ang tanong, meron ka bang dangal? Wala. Marami nang nangyari. Marami nang alam ang taong bayan sa iyo. Kung sana hindi totoo ang unang paratang sa iyo, hindi na yan mga anak ng napakarami pang akusasyon laban sa iyo. Pero dumami, naglabasan lahat ng baho nyo. Ganun kasi ang buhay. Pag sumingaw na yung baho mo, talagang lahat yan, sisingaw na, lahat yan, maaamoy na. Mga kababayan natin. So una pa lang kung naging matalino ka na sa pagdepensa sa sarili mo nung unang may akusasyon at investigasyon laban sa iyo, pwede sana hindi mo dadanasin to ngayon.
Pero ang nangyari kasi, nagmalaki ka pa. Naging arrogante ka. Inakala mo na kaya mo ang lahat, kaya mo ang batas, kaya mong baluktutin ang batas. Ayan tuloy, naglabas ang lahat. Good luck.